Hi, so right now, andito ako sa Shoppers Drug Mart. Kasi, yun nga, bibili ako ng gamot para doon sa dalawang bata. Kasi the past 2 days nga, no, si Sky, meron siyang lagnat tsaka ubo. And then si Enzo, last night, inuubo na rin. And nakakaawa lang yung dalawang bata kasi kanina nga, madaling araw, while natutulog, ubo kasi na ng ubo. So, hindi sila masyado nakatulog. So, ngayon, dito ako sa may, drugstore para mag-check lang kung meron silang cough syrup. So ito na nga lang yung bibilin ko. Ito yung sinabi sa akin ni Miss Ina na ginagamit daw ni Luna na effective naman daw. So subukan natin. Yan. So yung binayaran natin mga around $15. And hindi ko lang alam kung pwede nga siya i-reimburse, no? Kasi meron nga kaming health insurance ni Jamie. Pero hindi ko alam kung may reimburse to kasi wala siyang prescription kasi over the counter lang naman tong medicine. Pero right now, ayan, ang lakas na ng ulan. Pero after nga dito, pupunta muna kami sa No Frills Grocery kasi yesterday nga hindi kami nakapag-grocery dahil late na kami nakauwi. Eto si Sky, 2 days na hindi pumapasok. Eto si Enzo. And by the way nga, si Jamie nga lulutuin niya sa in the coming days is tinola nga daw kasi sabi ko okay na rin yun kasi yun nga medyo malamig na, so masarap kapag yung ulam namin yung may sabaw, and yun din kasi yung mga favorite na itong mga bata. Meron din pala dito yung binili namin kanina and mas mura siya ng $1, pero to si Sky yun, hindi na siya inuubo, pero si Enzo ubo pa rin ng ubo, pero siguro mamaya baka mag-effect na sa kanya yung gamot na ininom niya. Pero si Sky, are you still coughing, Sky? No? Ayan, si Jamie, bumibili ng manok. And ito si Enzo, ubo ng ubo. Pero pumasok siya sa school. Are you going to school tomorrow? Why? Because I like school. You love going to school? Yeah? Ito talaga yung binibili namin na brand, no? Itong Rooster. Pero currently, hindi siya naka-sale. So, $18.99 siya. Pag naka-sale kasi yan, like before, nabili namin siya ng mga around 12. And ito yung binili namin the last time. Mas mura nga siya, pero medyo hindi namin nagustuhan yung quality niya. So, yun, hindi ko alam kay Jamie kung anong gusto niyang bilhin ngayon. Kung ito bang Rooster na medyo mahal, or ito na lang dati muna habang wala pang sale. As of the moment nga, wala akong winter jacket, kaya ito yung suot ko ngayon. Kasi before nga, pinost ko nga sa Facebook Marketplace yung Columbia ko na winter jacket. And finally nga, parang last week nabenta ko na siya. Sa ngayon, ito muna yung suot ko kasi wala pang ako mahanap na kung ano talaga yung gusto ko. Ayan, pauwi na kami. Actually, konti lang yung binili namin. Kaya yung bill namin today, ito lang, 41.53. So ngayon, pauwi na kami. Meron. Huh? Nandito na nga kami sa bahay, no? So finally, na-receive na nga namin sa mail itong letter from IRCC. So most likely, ito na nga yung work permit namin, yung approval. Pero kung papansin nyo nga, 2 piraso lang to kasi yun nga, siguro yung sa pagkakamali namin dahil since family application nga kami, all along akala namin kapag nag-change ako ng address as primary applicant, mag-change na rin yung address. Pati yung family ko, si Jamie, tsaka yung 3 anak ko. But unfortunately nga, pag nag-change pala ng address, kailangan isa-isang application, kailangan yung palitan. And yun nga, so most likely nga, yung 3 letters dun kay Sarah, kay Enzo, tsaka kay Sky, nandun nga siya dun sa lumang address namin. So ngayon, yung pinoproblema namin kasi yun nga, medyo hindi nga kami maganda nagkatapos nung landlord namin before. Pero tomorrow, susubukan nga ni Jamie na kunin dun sa dating bahay namin yung letter. So siguro update namin kayo kung ano mangyayari, kung makukuha ba niya or hindi. Pero yun nga, for now, check natin to, bubuksan natin tong letter kung kailan ba talaga siya na-approve and kung hanggang kailan yung extension na binigay sa amin. Pero siguro bigyan ko lang kayo ng background, no? Kasi since last week, si Sky actually approved na siya dun sa GCK ko, pero 4 kami, hindi pa. And then, kasi meron nga akong kaklase na same case kami, 5 sila sa family, mag-asawa, tsaka meron silang 3 anak. Ganon din, yung 2 minor niya na anak, approved na, pero silang mag-asawa, tsaka yung isang anak nila na hindi pa rin, parang in process pa rin siya sa GCK nila. Pero natanggap nga nila yung letter, lahat sila, all 5 sila sa family, na-receive na nila yung mga documents nila.
So sabi nga niya sa akin, i-check ko nga daw sa mailbox namin na baka nga raw na approve na nga rin kami. Kasi parang dalawang kaklase ko ata na gano'n nga yung nangyari. So kanina, minessage ko nga yung landlord ko. Kasi yung isang kasabay ko, supposed to be, nung Friday niya na-receive yung sa kanya. Pero pinagpaliban ko nga muna. Sabi ko sa Monday ko na lang kukulitin yung landlord ko ngayon dahil baka mamaya in transit pa yung akin. Minessage ko nga yung landlord ko kanina na sabi ko kung baka pwedeng pa-check yung mailbox today. Kasi meron kami ina-expect na very important mail. And yun nga, kanina pagdating namin sa bahay, nung pababa kami dito sa basement, kasi usually doon nga niya iniiwan yung mga mails namin doon sa may hagdanan. So ito nga yung dalawa na letter na nakuha namin. So ngayon, buksan muna natin itong letter. So check lang natin yung details kung tama. So finally nga, na-receive na nga namin yung work permit namin, no? So at least guaranteed nga yung 3 years namin dito sa Canada. And of course, syempre gusto ko lang magpasalamat doon sa mga nag-comment doon sa last video ko. Na pinagdadasal nga kami na hopefully makuha na nga namin yung work permit namin. So yun, salamat sa lahat sa mga prayers nyo. So at least andito na yung work permit namin. Kahit pa paano, magkakaroon kami ng peace of mind. Hindi ko nga lang ma-videohan yung work permit, no? Syempre kasi may mga sensitive details doon. So meron kami hanggang October 31, 2027 para magstay nga dito sa Canada. So yung next steps nga namin, no, since meron na nga kaming work permit pareho ni Jamie, siguro i-apply namin ng work permit din si Sarah para makapagtrabaho siya while hindi pa siya nag-aaral. Pero syempre kung papalari naman tayo na maging PR tayo soon, syempre priority pa rin natin na makapag-aral si Sarah. Uy, totoo na to. So guaranteed 3 years ka na magsistay 3 dito. years na ba? Oo. Oo nga. So ano nga masasabi mo na 3 taong ka pa mamamalagi dito sa Canada? Na-speechless ako. Hindi So ko at least alam. di ka nakukulitin ng employer mo. At least 3 years pa nila ako kukulitin. Oo. Since 3 years nga yung approval, no? So 3 years pa rin mapapanood yung journey namin ng family ko dito sa Canada. But of course, syempre hindi namin mapapangako kung ano yung mangyayari sa amin in the coming months. Syempre, depende yun kung saan kami ililid ni God, whether dito sa Ontario, whether sa ibang probinsya. So supportahan nyo pa rin kami sa pakipagsapalaran namin dito sa buhay namin dito sa Canada. So eto si Jamie, magluluto muna kasi wala pa kaming kakainin. And then tomorrow, may pasok na yung mga bata. Pero hindi ko alam si Sky nga, no, kung gusto niya na pumasok. Dahil sabi nga niya kanina, may sakit pa rin daw siya. And then si Enzo, yan, inuubo pa rin. You still have cough, Aya? How about you, Sky? Are you going to school na tomorrow? Yes? And yun nga, nakakatuwa lang din kasi unti-unti na pupuno yung calendar namin sa December. Kasi unlike last year, as in talagang medyo nalungkot kami ng Pasko. Kasi wala nga nangyari last year until pumunta nga kami sa US. But right now, unti-unti na napupuno yung calendar namin. Like sa December 11, meron kaming Christmas party dun sa trabaho namin. And then sa December 15, may Christmas party rin kami sa Crumble. And sa December 22, meron nga rin kami Christmas party dun sa Intercity group namin sa Facebook group chat. And si Jamie, ikaw ano ka? December 14. And sa December 18 nga, yung long overdue namin na graduation sa Lambton, abangan nyo rin yon. So siguro dito ko na lang muna tatapusin itong video. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!